Samantala, higit 58,000 na mga individual ang apektado ng pananalasa ng Bagyong Tino sa Eastern Samar. Agad namang tumugon ang mga kinauukulang ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan sa pangangailangan ng mga apektadong residente. Si Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas Borongan sa detalye. Mga nasirang bahay, nabuwal na puno at mga bumagsak na poste ng kuryente, ilan lamang yan sa pinsalang iniwan ng Bagyong Tino dito sa Eastern Samar. Dahil sa paghagupit ng bagyo sa lalawigan, umabot sa mahigit 58,000 o mahigit 196,000 individual ang naapektuhan. Batay sa report ng Eastern Samar Disaster Risk Reduction and Management Office, pinakamaraming residente na apektado ay mula sa Oras, Canavid at Llorente. Ang bayan ng Giwan nga na isa sa mga napuruhan ng Bagyong Tino, nagdeklara na kahapon ng State of Calamity. Layunin ng deklarasyon na magamit ng lokal na pamahalaan ang Quick Response Fund para sa agarang tulong at rehabilitasyon ng mga naapektuhan ng bagyo. Ang pamahalaang panlalawigan naman agad ding tumugon sa pangangailangan ng mga residente, alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tulungan ang ating mga kababayan na apektado ng kalamidad. Katuwang ang DSWD, nagpadala ng 1,000 food packs ang provincial government sa bayan ng Giwan. Pagtitiyak ng pamahalaan, patuloy silang aalalay sa mga naapektuhan nang hanggang sa muli silang makabangon mula sa hagupit ng bagyo. Mula rito sa Eastern Samar, para sa Integrated State Media, Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.